Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. You will never be loved. All you have is the government's resources and your term. Beyond that, you are nothing. Ang imong amahan, gipalubong sa akong amahan, pero akong amahan, gipapreso nimo, putang ka. Ito sa inyong tanan. Mga magandang araw din sa mga naka-live, mga taga-Sub-Saharan Mindanao. Diba mo, bago ko sa gulo na nako Tagalog ug Bisaya aron gatong mga makadungog makasabot po itong mga uban natong naminaw diha nas gawas. Unang-unas tanan magpasalamat ko sa inyong ginapakita ang suporta sa akong amahan. Naglagot lang ko sa inyo ha kay kada makita nako ang naong sa akong amahan bit-bit ninyo kahilakon ko. Mugara pod mo. Usab ko magpasalamat sa tanang Pilipino sa tibuok kalibutan na nagapakita og suporta kay PRRD. Kabaw mo tinuod lang sukad nga giaresto ako amahan illegally. Wag gyud ko kasabot sa akong gibati. It has been a roller coaster of emotions for me sa tinuod lang. But every time makita na ko suporta ninyo, makusgan yung ko. Salamat kayo. Siguro, gamiton ko ni nga nahimo kong vice mayor ninyo, mayor. Morning sa termino nako karon, morning last na nako nga araw ng Tabaw sa termino nako karon. Wa ko makibaw ong unsa bagay kinaog ang kaugmaan o yung future ng sistema ng politika dito sa Pilipinas. Kaya it seems to me the stories that I've heard about martial law and oppression is synonymous with the Marcos family name. I will take this opportunity to tell Mr. Marcos how I feel about him. Mr. President Marcos, you will never be loved. Especially to us who are calling out Rudy Duterte's name. You will never be loved, Mr. Marcos.
We will stand up and we will fight back. Kita mga taga Davao, ingon ani na siya. Labin nanto mga dugay dire o niya kanang nituo sa plataporma o politika sa kuamahan. Nga ilang gikuha kaning administrasyon ni Marcos o si Bongbong Marcos mismo binigay niya sa ICC. Murag wala lang, ing ato na lang, murag walay nahimo ang atong pinalanggang amahan diri sa Tundak Bayan. Gibaw mo, di ko matingala gyud, tinuod lang. Di ko matingala. Nganong ingon ani karon? Kay because Rudy Duterte stood up for every tanang mga traditional politicians di nila gusto nga kausaban aning nasura ni. Una, along aning with Marcos o kani mga uban ring mga bagagnaw na mga politiko. Di nila gusto nga naa ng Rudy Duterte diha kay mabulilyaso ang ilang mga dola sa gobyerno. Gusto ko lang niingnon kay Bongbong Marcos. Aside you not being loved by the people, all you have is the government's resources and your term. Beyond that, you are nothing. Kalimot oroy ang putang ina. Kita'y nagtabang sa iya makalingkod sa diha karon siyang ginalingkuran. And I truly pray, Mr. Marcos, that you will be able to finish your term. I pray. Di kita matingala. Kay kung ang sabo para sa ilang para pampadugay sa oras sa trabaho, ang sabo sa toa, mudaot o mga pamilya, mga komunidad, o mga inosenteng kinabuhi. Di ko matingala nga nung ingana na sila. Sige lang. Ibaw mo, si Rudy Duterte, nga nung naaresto siya, naasa diya karon sa ICC, kay ning barog siya sa iya mga tinuuhan sa politika, nga tanaw niya, mo'y makapasaka o makapalambo sa kinabuhi sa mga Pilipino. Okay ba mo, dili gini panahon nga magluya-luya ta. Dili ni panahon para magluya-luya ta. Dili nato sayangon ang sakripisyo nga gipakita ni Rudy Duterte. Di gyud ni mahuman karon ug di na gyud ni mahuman. Sige lang. Basta kita labi nitong mga contemporaries na ko, some older and a little bit older than me, a little bit younger than me, kita gipadako ta ng mga dabawin nyo.
Dabawenyo, mapursigihon. Ang Dabawenyo, isog. Ang Dabawenyo gusto kaayuhan. Ang Dabawenyo gusto kamatuoran. Ang Dabawenyo garboso. Hello mga viewers. Mabuhay mong tanan. Basta ako, sige lang, paminaw na ako, gidaog-daog yung tagtaman yun karon, gitamak-tamakan yun ta. Kaya huwag wala lagi mo, wala na yun ko po dire, wala na. Di kung dili tungod sa inyo ha, mo nang pasalamat na lang yun ko. Ako, usar ako katao, anak ko sa ko amahan, pero dili ko gaingon ani mga istorya ni, wa ko gaingon ani. Kay tungod anak ko, Dabawenyo, kundili kay tungod Pilipino ko nga nituo og usa ka presidente nga nangandoy nga makahimo sa nasod na kagustuhan o ganang makapahayag sa kaugmaon sa tanang Pilipino. Dili ni tungod kay atuwa, dili ni. It's about us, the Filipino people. Unya, how a government treats his own. Iyang gipapreso. Dili na lang ko mo mention kay personal, pero ingnon na lang po nako, dari usbo nako. Last year, January, giingnan ta ka Marcos, wag yung kay utang kabubuton. Ang imong amahan, gipalubong sa akong amahan, pero akong amahan, gipapreso nimo, putang ina ka. Ayaw, paginguna na. Ayaw hukayon. Dili taan na. Way labot ang patay ang istoryaan eh. Way labot ang patay. Naana na diha. Pasagdi na ninyo. Noon, wala man si akong amahan dire, inyong tatay Digong, wala man dire sa Pilipinas. Pero kay baw ko, nagpabilin iyahang inspirasyon o ang iyahang spirit within every Filipino nga na-touch niya sa iyahang termino. Basta ako, ang tambag lang ako ninyo, mga Dabawenyo, kamo mga ubang Pilipino na nakikinig ngayon, do not ever allow your government to treat you how they treated my father. Usab, kabalo ko, busy mo na mga tao, dagan mo laing buhaton, pero makita na ako, in behalf of our family, akong igsoon, ako mga igsoon, tulo na ako ka igsoon, umama, tanan may mga Duterte, na nagsakit karon tungod sa naitabo sa among amahan. Salamat kaayo, gyud sa inyo suporta. Salamat kayo sa inyo ginapakita. Wala na ko'y maingon sa inyo kung hanto diri na lang gyud men, to diri na lang men, pero sobra-sobra na kayo gipangita. Yung gipakita sa mua. Salamat kayo. Pero samtang ni apata diri, di gyud ta maundang o di gyud ta mapildi, basta nagkahiusa lang ta mga Dabawenyo. Mabuhay ang Davao City! Unahin natin yung pinakamahirap nating mga kababayan. Pagdasal po natin, manginahon po kayo, mga kababayan ko. Alam niyo bakit? Maaring gamitin natin, ipahiwatig lang natin ang ating nararamdaman. Pakita nato na isa taka Dabawenyo.
Luoy lang ko sa iya karon kay, alam niyo, Tatay Digong, sanay yan na may nurse. Ngayon, yung nurse niya, nakauwi na kahapon. Totoo yung kinwento ko sa inyo kahapon. Kaya, narinig niyo yung speech niya, di ba? Nung tinanong siya, medyo nag-slur siya. Meron siyang gamot, 27 yung gamot niya na iniinom araw-araw. Na ngayon, hindi na binigay sa kanya. Yung nurse niya, pinauwi, walang nag-aalaga sa kanya. Kaya nakikiusap po ko sa inyo, mga kababayan ko, dasal po. Magdasal tayo. Pagdasal natin ang kanyang health, kalusugan. Pagdasal natin ang kanyang kalayaan po. Kung kaya nyo siyang dalahin sa ibang bansa, alam kong kaya nyo rin siyang ibalik dito. Nangungulila po ang Pilipino. Kibalo ko, lisod kayo ni muratag na wadan o gamahan. Kasabot ko kay Mayor Baste, lisod mawadan o gamahan. Kaya nga nagstorya mi ni Kitty itong isa kaadlaw. Inaanak na ako na si Kitty, ingon niya. Pero isog. Isog yun yung Duterte. Dugong isog yun eh. Kitty is Mayor Baste. Kita yun mo sa ilahang pinaglalaban nila. Si Kitty, nastorya na ako to isa kaadlaw. Kabalo ba kayo sa iyang gitubag sa ako? Yun niya, Ninong Bong. Wala na akong tatay. Ikaw muna ang tatay ko ngayon. Pero wag kang umiyak, sabi niya. Ngayon ang panahon na magkaisa tayo, straightforward tayo. At be strong tayo. Sana. Kaya kagabi pa ako nakikiusap sa mga politiko. Sa mga politikong minahal kayo ni Tatay Digong, pinansin kayo ni Tatay Digong. Sana naman po, huwag niyong kalimutan si Tatay Digong. Sana naman po. Yun lang po pakiusap ko sa inyo. Kung kaya niyo siyang dalahin sa ibang bansa, ibalik niya siya dito. Mga Dabawenyo, mga taga Mindanao, ang angyo lang ko sa inyo. Dili ta mo undang hanto, dili siya makauli. Dili nato undangan. Daghang salamat kayo sa inyong suporta o pagsalig kay Tatay Digong. Gibuhat lang niya ang iyang trabaho para sa Pilipino. Di ba? Katong first few years sa iyang presidente. Unsa may sulti mo ato kong 7-Eleven sa una. Musulti gud sila. Sir, salamat kayo kay makalakaw na among anak nga dili masakitan. Walay mo bastos. Gibuhat na ni Tatay Digong para sa atong mga anak. Ginawa lang niya ang kanyang trabaho. Ito ba ang dapat iganti sa kanya? 80 years old na si Tatay Digong. Tinuod lang. Sinabi ko nga kagabi sa Liwasang Bonifacio, hindi kayo tatakbuhan ni Tatay Digong. Nahirapan na nga siya maglakad. Nakasungkod na nga. Naawa lang talaga ako. Sobrang awang-awa lang ako kay Tatay Digong. Anong gusto niyong gawin sa kanya doon? Paano yung mga totoo yung sinabi ko, wala siyang tsinelas nung nakausap siya ni Atty. Mijaldea. Hinahanap niya yung kumot niya dahil hindi binigay sa kanya yung paborito niyang kumot. Yung gamot niya, hindi pa rin binibigay hanggang ngayon. Bumaba siya ng eroplano, hindi pinababa yung nurse niya. Sinakay siya sa stretcher, tinago, dinala sa ospital, bago dinala sa detention cell. Alam mo, hindi po ganun dapat ang trato sa isang presidenteng naglingkod, nagmahal sa Pilipino. Mga Muslim, di ba,
kayo mismo, pag meron tayong mga kapatid doon na nakulong, ginagawa natin ng paraan. Ginagawa ni Tatay Digong ng paraan. Sa Saudi, sa Kuwait, sa Bahrain. Pinapauwi niya rito, ginagawa niya ng paraan. Sinusulatan niya. Binabayaran namin ng blood money para mapauwi rito. Bakit ganun ngayon? Presidente natin na minahal tayo, isusuko sa ibang bansa. Mga kababayan ko, huwag tayong tumigil. Pakiusap ko po sa mga kababayan natin sa buong Pilipinas, hindi lang sa Mindanao, mga taga-Visayas. Alam ko, mahal na mahal niyo po si Tatay Digong. Sa Luzon, marami nagmamahal kay Tatay Digong. Please lang, huwag kayong tumigil. Huwag tayong tumigil hanggat hindi siya nakalaya. Walang kasalanan si Tatay Digong. Ginawa lang niya ang trabaho niya. Ginawa niya. Mahal na mahal tayo ni Tatay Digong. Alam ko yun eh. Alam niyo, nakapagtrabaho po ako sa kanya ng 24 years. 1998, kasama na po hanggang 2022. Wala siyang ibang ginawa kundi magserbisyo lang po sa bayan at mabigyan po ng magandang kinabukasan ng ating mga anak. Kaya huwag ho tayong tumigil. Please lang. Pagdasal natin si Tatay Digong, pagdasal natin ang kanyang kalusugan, ang kanyang kaligtasan. Alam niyo yung kinakatakot ko? I'll be honest with you. Yung health niya. Yung kanyang kalusugan. Paano na lang kung hindi nabigay sa kanyang medisina? Paano na lang kung may mangyari sa kanya? Anong sasagutin niya? Sinong mananagot? Sabi niya, tandaan niyo to, sasabihin ko. September 23 pa ang next hearing. Isang linggo wala siyang medisina. Nahirapan si Tatay Digong. Nahirapan si Tatay Digong. Pagdasal natin si Tatay Digong. Bring him home. Bring him home! 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 Nakikiusap ako sa buong Pilipinas, sa buong mundo, sa mga OFWs. Please lang, huwag kayong tumigil. Puntahan nyo lahat ng embahada. Katukin nyo. Ipahiwatig natin peacefully ang ating salubin. Huwag ho tayong tumigil hanggat hindi nila pinapauwi. Kung kaya nyong ipadala si Tatay Digong sa Netherlands, kaya nyo siyang pauwiin dito. Maraming salamat po. Ayaw kong banggitin ang happy araw ng Davao, bagamat araw ng Davao ngayon. Dahil alam kong nangungulila tayong lahat. Nalulungkot tayong lahat. Salamat po sa inyo. Sa lahat na nagmamahal kay Tatay Digong, salamat. Alam nyo, ito yung paborito niyang kanta noon. Maalala nyo? Ito yung paborito niya. Since 1998 po. Ito na yung naging paborito niya. Alam nyo, kung naririnig lang tayo ni Tatay Digong ngayong araw na ito, masaya yon. He is in high spirits, so nagkausap sila ni Attorney Medialdea. Natutuwa siya na ang dami pala nagmamahal sa kanya. Totoo naman po. Totoo naman po. Marami nagmamahal. Kaya nainggit sila kay Tatay Digong kasi marami nagmamahal sa kanya. Huwag ko kayo mawala ng pag-asa. Dasal tayo. Tuloy natin. Awa lang talaga ako. Tanda na eh. Alam mo, mag-80 years old na po siya sa March 28. Nakakaawa lang po. Mahal na mahal tayo ni Tatay Digong.
parating natin sa buong mundo. Duterte, bring him home. Duterte! 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 Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Salamat po. Oh my God! Si Buboy! Ay! Guwapo ah! Naging baklas mo, Sardinas eh. Ito yung panahon na nayuyura ka na ang ating karapatan. Yan! Na. Masyado na pong mababaw ang tingin sa atin. Guwapo no? Ang katotohanan at katuwiran ay tinatapakan na. Hindi na tayo pwede magbulag-bulagan dito. Hindi natin pwedeng isarado ang ating mga mata. Kung ano yung dapat nating ipaglaban natin. Ito na po yung panahon na yun. Nais ko pong ibahagi sa inyo isang awitin na ginawa po namin aking kaibigan from Cagayan de Oro, si Charlie Busaco. Ang title po nito ay Pilipinas. Ito po ay patungkol sa ating karapatan, patungkol sa mga problema na pumapasok sa atin, sa ating bayan, kung paano natin dapat harapin ito. Pero dapat harapin natin ito nakasama ang Panginoon Diyos. Kaya tama po ito. This time, this is beyond our control. We need God. We need prayers. We need to be together and pray. Kasi kapag kasama natin, di ba sinabi ng Panginoon, ask anything in my name and I will do it. Sa John 14:14. Tingin natin sa Kanya, i-claim natin na babalik ang ating Ama na si Tatay Dugo. Gawin po natin yun. At ibibigay niya yun sa atin. Ito po yung awit na yun. Sana po ay makanta nyo rin, makasama ko kayong umawit ngayong gabi dito. Kasi may jammer dito eh. Ayun. May jammer yung drone. Buti hindi doon sa may bus. Sa hirap ng ating panahon ngayon, may mga katanungan na walang kasagutan. Araw lang gumagawa ng paraan, maiahon ng pamilya sa kahirapan. Kumagayon kahit kumagalaw ang tiyan, dugot pa isang siya, tanging
Tandaan niyo po, ang pangako ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Kaya hindi po tayo iiwan. Kapag katuwiran, katotohanan po ang pinaglalaban natin, kasama po natin siya. Okay? Let's pray together. Mga boss, ito mga susuportahan natin. Ayun, Kuya Jimmy, nandito. Kuya Ipi ba yan? Love you, Kuya Ipi. Parang 26 years old ka lang. Bagets na bagets. Ha? Huwag niyo po kakalimutan na may Kuya Buboy Cesar Montano na nagmamahal sa inyo! Eto! Tapos na yan sa Panginoon. Nakabalik na ang ating tatay Digong dito. Nangyari na yan because we claim it tonight. Amen! Maraming salamat! Ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, no? Tapos, isa pa. Diba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.